Okay, so in problem number 6, so i-determine na natin yung equation sa pagre-represent as function. So dito, i-determine daw natin ang dominant range of each of the following function. Meron na tayong given. So ang given natin ay 3x minus y is equal to 4. So, mostly kasi, ang given na, kapag nakakita tayo ng given equation, kailangan si y ang nasa unahan. Tapos, ang nasa loob niya ay value ng x. Kung mapapansin natin, ang given natin sa letter A, hindi siya nakaayos. So, ibig sabihin, nauna kasi si value ng x compare sa y. So, kailangan ayusin muna natin para makuha natin yung ating hinahanap na dominant range. So, una, kailangan nating malaman na paano natin maililipat si value ng x dun sa kabila kasi kailangan si y ang naandito. So, given is 3x minus y is equal to 4. So, yung ating 3x kailangan matanggal siya kasi dapat ang equation natin ang y ang nasa unahan or f of x is equal to y. Same lang din yon. F of x is equal to y is equal to given yung nasa loob niya sa right side yung value ng x. So, gagawin natin, lipat natin yung 3x. So, kapag nilipat natin, change the sign, magiging negative 3x plus 4. So, alam natin. May iwan natin dito yung ating y. So, ibig sabihin, since meron siyang negative sign, so, kailangan nating tanggalin. Lilipat natin yung 3x, magiging negative, positive 3x to, kaya magiging negative yon. So, dahil naka-negative si y, kailangan nating tanggalin, gawin natin positive. So, dapat ma-divide natin siya sa negative-negative kasi basta nag-divide tayo ng dalawang negative, so magiging positive na siya. So, matatanggal na yung negative sign. So, kung anong ginawa mo dito, gawin mo rin dito. So, negative 3x plus 4, so tanggalin natin, naglagay tayo ng negative, lagay din natin sa kabila. So, itong negative 3x, magiging positive na rin siya. So, pero itong positive dito, kailangan maging ano siya. So, mananalo, dun sa dalawa, isang positive at negative, ang mananalo dyan is negative. Kapag nag-divide ka ng isang positive at negative, ang mananalo dyan is negative. So, ibig sabihin, kapag ito, dahil ito ay positive na, magiging y na, tapos ito naging positive na, 3x na lang. So, ito, negative positive, negative 4. So, ang y natin, dyan, 3x minus 4. So, okay na. Naayos na natin yung equation. Na-determine na natin yung given equation pa lang. Kasi kanina hindi siya nakaayos. Ngayon, kailangan nating isolve si x. So, para ma-solve natin si x, kung pasinin natin, itong x na to, ito yung y kasi. Ang nasa loob niya yung value ng x. So, solve for y in terms of x. So, ibig sabihin, yung given 3x minus 4 natin, kunin natin si value ng x. So, 3x minus 4 is equal to 0. 3x, i-over natin yung 3, transpose natin yung negative 4. So, magiging 4. Tapos, over 3. So, cancel na natin. Kapag nag-divide tayo ng same sign, magiging cancel na natin yan. Ang matitira na lang is x. So, natira natin ay 4 over 3. So, ang value ng x natin is 4 over 3. So, ano ang domain? Ito na yung domain natin. So, ibig sabihin, mag-e-exist daw lahat. Ang domain daw natin, x at x, element of real number, pero hindi siya nag-exist dito sa 4 over 3. Ang x natin is not equal to 4 over 3. Ibig sabihin, may graph ka. Kung nagkaroon ka ng graph, tapos yung graph mo tuloy-tuloy, pero pagdating dito, nag-park siya o kaya tumigil kasi merong nakasagabal. At ang nakasagabal na yun, yung 4 over 3. Na pwede natin sabihin yung 4 over 3 or andito yung pinaka nag-stop, kaya na-stop yung graph mo. Next, solve naman natin yung y. How to solve the y? So, hindi ko na ilagay dito how to solve the y, pero kung solve mo naman yung y mo, transpose mo lang yung positive 3x dito. So, dahil yan ay so magiging y mo na. Hindi ko lang naisulat. So, ang y natin
magkakaroon siya ng naisulat. So, next video natin, pakita natin yung getting the range.